Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Every gising is a blessing. Ang bawat pagbangon natin, ang bawat bagong araw ay bagong buhay. Pero hindi natin makikita ang blessing, grasya at bendisyon sa ating buhay kung hindi natin kasama ang Diyos. Ang kasabihan nga, a rich man without God is actually a poor man with wealth. Ang kayamanan talaga natin ay ang Diyos. Kaya nga, pag wala ang Diyos sa ating buhay, tayo ay mahirap, tayo ay nagiging kawawa. Hilingin natin sa banal na misang ito, mga kapatid, habang tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, na buksan niya ang ating mga isip, ang ating mata, ang ating mga tenga, para makita natin, para marinig natin, at para maranasan natin ang ating makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa atin. Naway sa ating pagsunod sa Kanya, naway makatanggap pa tayo ng mas maraming tulong, mas maraming grasya. Sa mga maraming pagkakataon pa rin na hindi tayo tumigil sa ating pagkakasala, na iniisip natin ito ang magpapasaya sa atin. Sa mga pagkakataon na iniisip natin sa pamamagitan ng mga kasalanan na ito, diyan lang tayo mapupuno sa ating buhay. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita muli na karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa, pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
Sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Ang bawat dakilang saserdotey pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ang landas, sapagkat siya ay mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad ng pagkakahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas sa kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang anak ko, ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin niyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka, pinapatawag kanya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Sumayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din ay nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Bakit po ba kailangan araw-araw tayo dapat ay maging masaya? Why should we be happy always, every day? Because remember this, my dear friends, understand this. Every day we receive two gifts. Every day we open two presents coming from God. At ano po ang dalawang regalong ito na tinatanggap natin at binubuksan natin araw-araw? Every day, we open our two eyes. Those are the two gifts. Those are the two presents that we receive and open every day. So be grateful if you have opened your two eyes and you can see. Why? Because there are blind people that even if that they have two eyes, they cannot see. Amen? Be grateful if you have opened your two eyes today. Why is that? Because it means you are alive. Meron po mga tao, ngayong umaga, hindi nila nabuksan ang kanilang dalawang mata. Ito ay dahil pumanaw na sila. Ito ay dahil kinuha na sila ng Panginoon. But understand also, your two eyes are not the most important gift that you have received from God. Ano po ang pinakamahalaga, pinaka-importanting regalo na tinanggap natin sa Panginoon? The most important gift we receive from God is vision. Vision is pagtanaw o paningin. Kasi hindi naman lahat ng mga nakakakita ay may paningin o pagtanaw. Amen? It doesn't mean that when you can see, you have a vision already. Hindi ko po alam kung nasabi ko na o nabanggit ko na sa inyo ito, meron po akong number 1 fan. At mabibigla po kayo kung sino itong number 1 fan ko. Isa pong bulag na babae o dalaga. First time ko po siyang nakilala, nilapit po siya ng kanyang ina sa akin pagkatapos kong magmisa. At sabi po nitong nanay, Father, idol na idol po kayo ng aking anak. So nakipag-shake hands po ako sa kanya at nabigla po ako doon sa sinabi nitong bulag na babae. Sabi habang hinahawakan niya yung aking kamay, Father, napakagwapo niyo po. Sabi, nabigla po ako. Sabi ko, paano mo alam? Hindi mo pa naman ako nakita. Sabi po nitong babae, Father, hindi naman po kailangan na meron kang mata para makakita. Kasi po, sa boses niyo pa lang po, naririnig ko, alam ko po, napakagwapo niyo po. Maganda po kayong lalaki. Hindi ko po alam kung maniniwala ako. Nagwapo talaga ako. Dahil ang nagsabi, bulag. At pinag-iisipan ko yon, sabi ko, ang kagwapuhan ko pala, pang bulag lang. But joking aside, may punto po yung babae. Hindi po ba? Hindi lang sa pamamagitan ng ating mga mata, tayo nakakakita. Sometimes, the blind can see better than us who can see. Why? Because the blind have a vision. And we are reminded that it is not only through our eyes that we can see. Sabi nga po ng isang manunulat, that it is through the heart that we can see rightly. Tandaan niyo po, hindi naman po lahat ng mga may mata ay nakakakita ng mabuti. Hindi naman ibig sabihin, may mata ka na may paningin ka. Sa ating pong ebanghelyo sa mabuting balita, narinig po natin yan. Ang kwento po ng bulag na ang pangalan ay si Bartimeo. Bartimaeus was blind, but go back. He saw Jesus. And what did Bartimaeus, the blind man, see? He saw the identity, the true character of Jesus. Ang sabi niya, Jesus, anak ni David. Sino ang anak ni David? Siya ang Mesiya.
Ang dami mga tao na sumusunod kay Jesus. Meron silang mata, pero hindi nila nakita kung sino talaga si Jesus. Tanging itong bulag ang nakakita sa tunay na pagkatao at pagkadiyos ni Jesus. Pinapaalala sa atin, huwag lang tayong magdepende sa ating mga mata. Dahil marami ang merong mata, pero hindi talaga nakakakita. Amen? Halimbawa, marami pong mga mister, pero hindi nakikita ang lungkot ng kanilang mga misis. Marami ang mga anak, hindi naman talaga nakikita ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Maraming mga mayayaman minsan, ang bulag sa kalagayan ng mga dukha at mahihirap. Ang malungkot na kwento, marami sa atin ang merong mga mata, pero bulag. Bakit? Kasi minsan, nagbubulag-bulagan. Marami sa atin ang bulag. Kasi minsan, meron ding hadlang sa ating paningin. Maganda pong itanong yan. Ano ang hadlang sa aking paningin? What prevents me from seeing truly? Merong mga dahilan ng ating pagkabulag. May sanhi, bakit hindi tayo nakakakita ng mabuti. And allow me to give you these 3 reasons sometimes why we become blind. Unang-una na po dyan ay ang galit, anger. May maganda pong kasabihan, ang sabi, you cannot see your reflection in boiling water. Hindi mo makikita ang sarili mo sa kumukulong tubig. Ano pong ibig sabihin? Na kapag galit ka, hindi ka nakakakita ng mabuti. Oo nga naman, hindi po ba? Kapag sobrang galit ka, nagdidilim ang iyong paningin. Kapag galit ka, hindi mo nakikita ang tao na nasa harapan mo. Nawawala ang ating awa at malasakit dahil tayo'y nabubulag sa galit. My dear friends, control your anger before your anger controls you. Si Bartimeo nakita si Jesus. Bakit? Dahil walang galit sa kanyang puso. Pilit daw siyang pinapatahimik ng mga tao nung humihingi lang siya ng tulong sa ating Panginoon. Pwede siyang magtampo, pwedeng sumakit ang kanyang loob, pero wala siyang sama ng loob. Yan ang susi. Bakit nakita niya ang ating Panginoon? My dear friends, please free yourself from your anger. Because as the Beatitudes of our Lord would tell us, blessed are the pure of heart, for they shall see God. Second, envy o inggit. Hindi mo makikita ang Diyos at wala kang makikita na pagpapala sa buhay mo habang nakatingin ka sa iba. Amen? Wala dapat po tayong ikag-inggit sa iba dahil tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. At kung wala pa sa iyo yung gustong-gusto mong grasya, magsumikap ka at darating din ang oras na ibibigay sa iyo yan ng Diyos. May gustong-gusto po akong kasabihan. Ganito po ang sabi. When you see somebody at the top of a mountain, remember, they got there not by falling into it. Ibig po sabihin, wala naman pong aksidenteng nagtatagumpay eh. Lahat po ng nakarating sa tuktok ay umakyat. Bago ka mainggit sa iba, tanong mo muna, ano ba ang paghihirap na dinanas o pinagdaanan ng taong yan? Kaya nakarating siya sa kanyang tagumpay. Bago ka mainggit sa iba, tanong mo rin sa iyong sarili, ako ba? Nakahanda ba akong umakyat sa tuktok? Ako ba? Nakahanda ba akong maghirap para magtagumpay? Minsan, maraming mga taong gustong magtagumpay, pero ayaw nila yung pagod na kasama ng pagtatagumpay. Amen? Kung nga po ang bulag na si Bartimeo, anong ginawa niya? Nakipagsaksakan muna siya sa mga tao, sumigaw muna siya para mapansin lang siya ni Jesus. Ikaw, ano ba ang ginagawa mo para mapansin ka ng Panginoon?
Eh ikaw, ano ba ang ginagawa mo para pagpalain ka din ng Diyos? Kung nainggit po itong bulag na si Bartimeo, pwede naman niyang sabihin, buti pa yung iba, nakakakita. Buti pa yung iba, ang ganda ng buhay. Pero wala tayong narinig na ganyan. Kung nainggit lang ang bulag, siguro nagtampo siya sa Diyos. Siguro hindi na siya humiling kay Jesus. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, ang mga taong inggit, mataas ang loob. Ang mga taong inggit, masama ang loob. At kapag bitter ka, kapag may pride ka, minsan yan na nagiging hadlang para ikaw ay pagpalain. Remember that bitterness and pride paralyze us. And you cannot also be successful and blessed when you have bitterness and pride in your heart. Nakakasiguro po ako na wala pa pong tao ang nagtagumpay dahil pagod na pagod sila nagrereklamo. Amen? Wala pa pong tao ang pinagpala dahil sila ay naninira ng kanilang mga kapwa. Mga kapatid, wala kang magandang makikita sa iyong buhay kung napupuno ng inggit ang iyong puso. Amen? Third and last, please remove your greed or pagkaganid. Meron pong kasabihan, greed blinds our hearts. Meron po ako nakasama sa seminaryo nung ako po ay nag-aaral pa sa pagkapari, nung minsan kinwento niya sa akin, nagugutom daw siya. Pumunta po siya doon sa ref. Pagkabukas, may nakitang garapon. Wala pong label. Taba ng talangka. Nagutom po siya. Kaya nung ginawa niya, kumuha po siya ng plastic. At pagkatapos naglagay po ng maraming kanin, kinuha po yung garapon, inubos, nilagay po doon sa plastic. Dali-dali daw po na nagtago doon sa kanyang kwarto. Kakain siya ng masarap. Nung pong pagkasubo, doon sa kanin, kasama yung taba ng talangka, masuka-suka daw po siya. Inuluwa niya yung kanyang kinain. Bakit? Hindi po taba ng talangka yung kanyang nakuha, kung hindi chili paste. Mukha lang daw pong taba ng talangka. Ayun, bagay niya. Hindi po ba? Yan po ang napapala ng mga matatakaw at ganid. Kapag puno ka ng kasakiman, siguradong hindi ka magiging masaya. Bakit? Hindi ka kontento. At siguradong sasaktan mo lang ang iyong sarili dahil uubusin mo ang iyong buhay para lang magkaroon ka. Bubulagin tayo ng kasakiman. Greed will blind our hearts. If you want to see more, my dear friends, then you must learn to let go. May kasabihan po sa Africa, napakaganda, that a cat who wants to become a lion must let go of its appetite of eating rats. Ibig sabihin, matuto kang bumitaw sa mga maliliit na bagay kung gusto mong makatanggap ng mas malalaki. Hindi ka makakatanggap ng marami kung hindi mo kayang iwanan yung mga kakaunti. Mga kapatid, ang kayamanan dito sa mundo, maliit na bagay lang yan. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, kayo ay magpagod, kayo ay magtrabaho para sa mga kayamanan ng langit. Kung gusto mong bigyan ka ng mas maraming grasya ng Panginoon, huwag mong isasara ang iyong mga kamay. Huwag mong isasara ang iyong puso. Balikan niyo po si Bartimeo, ang bulag narinig natin, nung tinawag daw siya ni Jesus, tinapon niya ang kanyang balabal. Napakahalaga po ng balabal or cloak or tunic nung panahon ni Jesus, lalong-lalo na para po sa mga maghihirap at sa mga nagpapalimos. Dahil ang balabal, yan po yung kanilang proteksyon. Ang balabal, yan po ang kanilang higaan. Basically, yan na po ang kanilang buhay. Pero tingnan niyo po, itong si Bartimeo. Tinapon niya, iniwan niya yung balabal. Kasi alam niya, meron pang mas mahalaga, meron pang mas malaki, meron pang mas mabuti na grasya na kanyang tatanggapin mula sa Panginoon kay Jesus. Mga kapatid, anong material na bagay
ang hindi mo mabitawan ngayon sa iyong buhay. Habang nakakapit ka sa kayamanan, mahirap kumapit ang Diyos sa iyo. Amen? Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung kwento tungkol po sa isang lalaki na stranded sa isang isla dahil lumubog po yung bangka na kanyang sinasakyan. Siya lang daw po ang nakapag-survive doon sa barko. At nung nandun na sa isla, ito pong lalaki, gumawa siya ng kanyang bahay at araw-araw siya po ay nananalangin, nagdarasal sa Diyos. Isang araw, nagising na lang po itong lalaki dahil nakaamoy po siya ng usok. At siya po ay nabigla dahil yung kanyang bahay ay nasusunog na. Lumabas siya doon sa bahay, galit na galit at nananalangin sa Panginoon, sinisisi ang Diyos. Ano pong ginawa nitong lalaki? Dahil sa kanyang sama ng loob, umakyat daw po sa bundok itong lalaki at siya'y nagpakamatay, tumalon po siya. Ilang oras lang po ang nakalipas, meron pong isang barko ang dumaan at bumaba po yung crew, tinignan. Napansin po pala nila na dahil dun sa sunog, kaya sila lumapit, naghahanap sila ng tao. Alam niyo po kung ano nakita nila? Dun sa tabi ng dalampasigan, malapit sa nasusunog na bahay, ay ang katawan nitong lalaki patay. Sayang, hindi po ba? Mga kapatid, hindi ibig sabihin na kapag wala kang nakikita, na wala nang ginagawa ang Panginoon. Amen? Umasa ka, maghintay ka, at huwag kang susuko. Dahil ang bawat bagong araw ay may binibigay na bago sa atin. Huwag kang titigil dahil siguradong darating ang Diyos. At pag dumating ang Diyos, sana handa ka. Amen? Always have faith, my dear friends. And what does faith means? Faith is seeing the invisible. Faith is believing the unbelievable. And through faith, you will receive the incredible. Magandang itanong, ano ang dahilan ng aking pagkabulag ngayon? Is it anger o galit? Is it envy or inggit? Is it greed o kasakiman, pagkaganid? Ipakiusap po natin sa Diyos. Alisin ang mga dahilan ng ating pagkabulag. Para pag nakakita tayo ng mabuti, kamukha ni Bartimeo, masundan natin ng mabuti ang Diyos. Dahil kung susunod tayo sa Diyos, tayo ay mapupuno ng Kanyang grasya, ng Kanyang pagpapala. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at naghihirap. Kung kaya ating ipagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeo, ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating itutugon, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, gabayan po ninyo si Papa Francisco, mga obispo, pari at inilaan bilang instrumento ng iyong pag-ibig.
Naway tulungan nila ang aming mga kapatid na nakabilanggo at mga pinagkaitan ng kalayaan na maging imahe ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Dalangin namin na ang mga otoridad ng BJMP, BUCOR, mga gobernador at mga tagapangasiwa ng piitan ay maging mahabagin sa mga PDL, maglingkod ng may malasakit at gumawa ng mas mabuting hakbang para sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa jail and prison, chaplains at volunteers ng prison service sa buong bansa, hinihiling namin ang inyong patnubay at proteksyon sa kanilang paglilingkod sa PDL at kanilang pamilya upang maging instrumento ng reforma at muling pagbalik sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming mapagmahal, alam namin na ikaw ay nalulugod kapag kami ay bumabaling sa iyo. Hipuin mo at pagalingin ang aming mga kapatid na nakabilanggo at tulungan mo silang mamuhay sa bagong buhay. Ganyan din ang aming mga kapatid na nahihirapan ang mga dukha at mga kapuspalad. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Bago po ang ating offertory, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagdodonate sa parokya. Pero ngayon alam po natin na marami po ang nasalanta dahil po sa bagyong Christine. Kaya ang ating pong mga collection ngayon ay ibibigay po natin sa Caritas, sa CBCP, para po makatulong tayo sa mga nangangailangan ngayon, ating mga kapatid na bahang-baha, ang ating mga kapatid na nahihirapan. Kaya po, maraming salamat po muli sa inyong pagdodonate sa ating bangko, sa ating GCash at PayMaya. Naway kayo ay palaging pagpalain ng may kapal. Thank you very much po. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na himlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri
sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gamayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginanap na lantarang ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magpasalamat araw-araw kung ating nabubukas ang ating mga mata. Lalo kang magpasalamat kung ikaw ay nakakakita. Pero may mas mahalaga kaysa sa nakakakita ka. Ang mas importante ay ikaw ay may pagtanaw o paningin. More important than having eyesight is having a vision. Pero mayroong mga balakid o hadlang sa ating pagtingin.
Tatlo ang aking binanggit kanina. Tandaan niyo po. Una ay ang galit. Pangalawa ay ang inggit. Pangatlo ay ang pagkaganid o kasakiman. Greed. Tanong niyo po sa inyong sarili. Ano ang hadlang sa inyong paningin? Hindi po tayo ang makakaalis na mga bagay na yan. Ang ating banal na doktor, si Jesus, siya lang ang makakapagpagaling ng ating mga kaisipan, ng ating puso at ng ating kaluluwa. Maganda na alam mo kung ano ang iyong problema. Dahil kung hindi mo alam kung ano ang iyong problema, hindi ka mapapagaling ng Diyos. Kung hindi mo aaminin ang iyong pagkukulang, hindi ka mapupuno ng Diyos. Aminin mo sa Diyos, sabihin mo sa Panginoon at ang Diyos, saalisin niya ang sanhi ng iyong pagkabulag para tayo ay maging tapat sa pagsunod sa Kanya. Tandaan natin, kung tayo ay bulag, tayo ay maliligaw. At pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, siguradong mapapagod ka, siguradong masasaktan ka. Ang vision natin, ang ating pagtanaw dapat palagi sa kaharian ng Diyos. Kung alam mo ikaw ay nalilihis sa kaharian ng Diyos, nawa ikaw ay magpakumbaba at magsisi at humiling ng tulong sa Diyos. So let us be honest. Let that be our assignment. Please, try to look what is your hindrance to your vision. Admit it and ask the Lord to open the eyes of your heart, the eyes of your mind, and the eyes of your spirit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo po ay pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.